Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito ang Bombo Network News Evening Edition, mga kaibigan. Araw na po ng Martes, Marso 10, 2015. Sa ulo ng ating mga balita, ang Pangulo Aquino binatikos ng mga senador sa paninisi naman kay General Napeñas. Ang Pangulo daw dapat pa rin mag-sorry daw sa Mamasapano incident. Kampo naman ang dating SAF Chief na si General Napeñas umalmarin sa paninisi ng Pangulong Aquino sa nangyaring kwentro sa Maguindanao. Ang Pangulo Aquino naman muling bumanat kaninang hapon sa mga KSP o kulang sa pansin kasabay ng anibersaryo ng Presidential Security Group. Ang tangkang kudita raw, mabibigo lamang daw. Senador Jingo Estrada, wala raw bagong mga rason kaya ibinasura ng Supreme Court ang hiling na baliwalay naman ang kasong plunder. Sa lalawigan ng Cebu, barko na bumangga doon sa pier, inimbestigan na rin ng Marina, ilang mga sugatan na pasahero nakalabas na rin sa mga pagamutan. Samantala, 5 milyong pisong halaga ng shabu nasabat sa isang bus terminal sa may bahagi ng Cagayan. Ang tinatawag na bush fire o sunog naman sa panan ng bulkan ng Mayon dyan sa Albay, puminsala na ng 5 ektarya po ng mga pananim. At sa ating balitang OFW, ang Pinay nurse na sinalim po sa isolation sa Jeddah, Saudi Arabia, nagnegatibo na rin sa MERS-CoV virus. OFW naman na biktima ng sexual abuse ng among Kuwaiti na rescue na rin ang Embahada ng Pilipinas. At sa ibayong dagat naman, ang Libya ay tinuro ang ISIS na dumukot naman sa 9 na mga dayuhan sa oil field. Kabilang na rito ang 4 na mga Pinoy. US Ambassador na inatake sa South Korea, hindi raw babaguhin ang kanyang approachable style. At sa ating sports balita, si Manny Pacquiao natawa lamang na at hindi rin kumbinsido sa impormasyon na merong pinabagsak na sparring partner itong si Floyd Mayweather Jr. Sa showbiz balita, ilang Hollywood stars tampok pa rin sa official campaign para naman sa 2015 Earth Hour. Lani Mercado naman umapila pa rin sa publiko na tigilan daw ang spekulasyon na kalagayan now nitong si Vice Governor Jolo Revilla. At magkaibigan live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, na parunin tayo sa ating audio at visual sa official website ng Bombo Radio Philippines ang www.bomboradio.com. Inyo pong anchorman si Bombil Maracol sa detalye ng ating mga balita. Sinamantala ng Pangulong Aquino ang anibersaryo ngayong araw ng Presidential Security Group upang muling bumanat sa kanyang mga kritiko, lalo ng tinaguriang kulang daw sa pansin. Nasa Malacanang si Bombo Raymond Tinasa. Hindi pa nga nakontento, Bombo Elmar, muling bumanat ang Pangulo Aquino sa mga kritiko na niyaya KSP o kulang sa pansin. Sa kanyang talumpati sa ika-29 na anibersaryo ng Presidential Security Group o PSG, sinabi ng Pangulo Aquino na sinasabayan ng mga matinding batikos mula sa katang-isip na mga kulang sa pansin ang pagtugon niya sa mga mabigat na problema ng mamayan. Sinabi ng Pangulo Aquino sa kanyang matagabantay, bumabagsak sa kanya ang mga problema, malaki man o maliliit. Kabilang rito ang mga 10 milyong Pilipino na nasa labas ng bansa at ang kapakanan ng mga mamayan na kaya tugunan sa bawat sandali. Ayon pa sa Pangulo Aquino, mayroon siyang nasagasaan na mga personalidad na sangkot sa korupsyon dahil binubulabog o ginagambalan niya ang kanilang rice bowl o pinagkukunan ng kabuhayan. Binigyan din pa ng Pangulo Aquino na hindi siya magbulag-bulagan at pilit niya kitama ang sistema ng kanyang nadatnan. Tinakdi ng Pangulo Aquino na siyang Commander-in-Chief na mabigo lamang din ang mga nanggugulo at pilit pinag-aaway pa ang AFP at PNP dahil nakita ang bukluran ng dalawang pwersa para sa kapayapaan. Ito ang bangin na pahayag ng Pangulo. Sa akin nga po, binabagsak ang problema, malaki man ito o maliit. Siyempre, sinasabayan din ito ng pinakamatitinding batikos, lalo ng mga katang-isip mula sa mga kulang sa pansin. Alam niyo po, nang tinanggap ko ang atas na maging pinuno ng bansa, malinaw ang nilatag nating agenda. Ituwid ang tiwalik, panagutin ang mga nagkasala sa sambayanan at palitan ang dinatnang status quo ng panlalamang sa bayan. Ngayon may naglalayong buwagin ang matibay na samahan ng ating AFP at PNP. Iisa lang ang tugon ko sa mga nagtatanim ng intriga at negativismo. Tingnan ninyo ang PSG. Tingnan ninyo ang dedikasyon ng mga sundalo at pulis na nag-aambagan upang makamit natin ang ating inaasam-asam bilang isang bansa. Sa gitna nga ng mga umuugong kamakailan ng mga banta ng kudeta ay kampante raw ang Pangulo Aquino sa proteksyon at pangalaga ng kanyang PSG. Mula sa Malacanang, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat
para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bumbo! Bombo Raymond, ito yung dalawang sunod-sunod na araw na bumubelta ang Pangulong Ninoy Aquino. So napansin natin na tila palaban ang Presidente Bombo Raymond. So sapin itong kanyang mga deklarasyon laban naman kay General Napeñas, ang dating hepe naman ng Special Action Force, na kanyang sinisisi sa umano'y punot dulo naman ang tinatawag na Oplan Exodus dyan sa Mamasapano sa Maguindanao, Bombo Raymond. Ano ang konteksto pa ng dagdag na impormasyon sa Malacanang? Nanindigan ba sila, Bombo Raymond? O ito'y pag-preempt doon sa Board of Inquiry na ipapalabas sa sunod na Huwebes, sa Bombo Raymond? Ito nga yung nakakalito, Bombo Raymond, dahil malinaw, categorical sa ating pandinig yung tinuran ng Pangulong Aquino kahapon na ang walang ibang sisihin kundi itong sina Peñas sa ikang Mamasapano encounter kung saan nagkaroon ng madugong enkwentro. At kanya rin sinabi na yung pinakamababa na maaaring parusa o kaso ay itong insubordination dahil 1 degree lamang daw ng deviation o magbabago ng alintuntunin o hindi pagsunod sa mga direktiba ay yun na, malinaw na hindi pagtupad sa atas bilang Commander-in-Chief. So malinaw, pero sa aming press con kanina, kay Secretary Sani Coloma, kaya sinasabi na hindi raw pinapangunahan ng Pangulo Aquino ang BUI. At the same time, hindi raw siya naninisi. Pagkus daw, ay sinasabi naman ng Pangulo ang kanyang nalalaman ang mga tunay daw ng mga pangyayari. Kaya, para maunawaan daw ng taong bayan, yung titawag na circumstansya ng Mamasapano Operation Bombo Elmar. Alright, maraming salamat si Bombo Raymond Tinasa mula sa Malacanang. Ilang mga senador nagbigay din ng kanya-kanya mga reaksyon sa naging deklarasyon ng Pangulong Aquino sa kanyang paninisik kay General Napeñas. May detalye pa mula sa Senado si Bombo Jundeska. Binatikos ng ilang senador si Pangulong Noynoy Aquino kasunod ng paninisi kay dating SAF Commander Hitolio Napeñas kaugnay ng pagkasawi ng 44 na miyembro ng Special Action Force sa nangyaring operasyon sa Mamasapano, Maguindanao. Ayon kay Senador J.V. Ejercito, dapat itigil na ng Pangulong Noynoy Aquino ang paninisi sa halip bilang Commander-in-Chief. Dapat ay akuin na lamang ng Pangulo ang responsibilidad sa mga naging kapalpakan nito sa Mamasapano Operation at humingi ng paumanhin sa taong bayan. Ayon kay Ejercito, hindi niya maintindihan kung bakit may ginagawang pagtatakip sa Pangulo sa dapat nitong responsibilidad sa Mamasapano Incident. Gayong sa simula't simula ay batid na nito ay pinatutupad na operasyon sa Maguindanao. Iginit naman ni Senador Chis Escudero na marami talagang naging lapses o kapalpakan si Napeñas at marami sana itong pagkakataon para i-abort ang misyon o kaya ay iligtas ang maraming buhay ng mga SAF troopers. Pero ayon sa Senador, dapat ding tingnan ng mga nag-iimbestiga ang posibleng naging pagkukulang o lapses ng Pangulong Aquino, maging ng AFP, dating PNP Chief Alan Purisima at ng IMAILF maging ang Government Ceasefire Committee. Para naman sa chairman ng Senate Committee on Local Government na si Senador Bongbong Marcos, hindi nakatulong bagkus ay lalo lamang nagpagulo ang naging pahayag ng Pangulong Noynoy. Ayon pa kay Marcos, akala niya ay naging malinaw na sa mga senador ang pangyayari sa Mamasapano Incident batay sa mga impormasyong nakalap nila sa public hearing at executive session at hindi si Napeñas ang may pagkukulang taliwas sa naging pahayag ng Pangulong Noynoy. Ang nakapagtataka ayon kay Marcos, noong mga nakaraang linggo ang sinasabi ng Pangulo ay nagsisinungaling sa kanya si General Alan Purisima, pero kahapon si Napeñas naman ang idiniin sa insidente. Dahil dito iginit ni Marcos na kailangan nilang balikan ang usapin upang pag-aralan at linawin kung ano ang mga ginagawang pagsisinungaling ni Napeñas at Purisima na sinabi ng Pangulong Aquino. Pero ayon kay Senadora Grace Po na siyang namumuno sa investigasyon ng Senado, hindi nakakaapekto sa paglabas ng Senate report ang naging pahayag ni Pangulong Noynoy Aquino kahapon. Ayon kay Po, marami sa mga sinabi ng Pangulo ay nadinig na rin nila sa mga isinagawang public hearing at executive sessions. Yan ang ulat mula sa Senado si Bombo Jundeska para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mga kaibigan, sa kaugnay pa ring balita, sa panay naman ng Bombo Radio kay Attorney Vitaliano Aguirre, ang legal counsel ni General Hitolio Napeñas, sinabi nito na nagtataka sila kung bakit hindi naman umano nababanggit ng Presidente ang malaking pagtuligsa o naging malaking responsibilidad din ng suspended PNP Chief na si Director General Alan Purisima kung saan kung meron mang sumablay sa Oplan Exodus. Tuligsa pa nito kung bakit pinayagan ng Presidente ang isang tulad ni General Purisima na mga siwa naman sa isang sensitibong operasyon na kung tutusin naman ang siyang pinagmulan ng lahat ng ito ay si General Purisima. Balikan natin ang pahayag kahapon ng Pangulong Aquino. Talagang may lack of professionalism mo.
Yun ang point, kasama sa pananagot. Siyempre, may mga tumutulig sa atin dito. Inutusan mo siya, sinasalba ko sarili ko. Ganun. Hindi. Kung ako may kasalanan dito, bakit di ko kakakuhin lahat? Pero pag nakita mo yung pagpaplano nito, napakahusay ho ng PowerPoint presentation. Sa pagbinansagan po sa karsada, sabi na, ganda ng plano, kaya ng drawing pala to. At sa totoo naman, para sa akin, the truth is, I was given the wrong information by the people who knew most what was happening. And unfortunately, the others who didn't know anything could not give me any further information rather than very raw information. Kaugnay ng balitang yan, narito naman ang reaksyon ng kampo ni General Napeña sa magitan naman ni Attorney Vitaliano Aguirre. Kung ibuntun ng lahat ng Pangulo, nung ninuman, Department of Justice ang kasalanan kay General Napeñas, wala namang magagawa si General Napeñas eh. Kasi isang hamak lang sa general na puno ng one of the units ng PNP. So, sino siya para mapagtagisan sa kagustuhan ng Pangulo? Pero yun lang, meron man tayong karapatan sa ating konstitusyon na ipagtanggol mo yung sarili. Harapin Kaya walang harapin kung anong kasong babato sa kanya. Kaya yun lang, hindi naman sa kami nagmamalaki. Pero that's the only thing that we could do eh. Kung ikaw nga sa kalagayan ni General Napeñas, masasabi mo kay General Purisima na General Purisima, hindi ka masusunod sapagkat unang-una ikaw ay suspendido at hindi ka naman dapat na nandito. Nandun ang presidente. The president has been ordering and he authorized General Purisima. So, kung ikaw mapupunta kay General sa katayuan ni General Napeñas, anong gagawin mo? Hindi susundin. Ang tinig naman ni Attorney Vitaliano Aguirre, ang legal counsel ni General Napeñas. Mga kaibigan, oras sa buong Pilipinas, 14 minutos na po nakalipas ng alas 6 ng gabi. Sa ibang balita naman, sinuspindi ng Sandigan Bayan 3rd Division ang 10 pang opisyal ng gobyerno na isinasangkot pa rin sa pork barrel scam at kapwa-akusado naman ni Senador Juan Ponce Enrile. At tulad ng ipinataw sa Senador noong isang taon, ay siya na pong araw din ang suspindido si Department of Budget and Management Undersecretary Mario Rilampagos at makasamahan na sina Rosario Nunez, Lalin Pauli at Marilo Bari. Suspindido rin si Marivic Hover, ang Chief Accountant ng Technology Resource Center. Mula naman sa National Livelihood Development Corporation, sakop ng suspensyon si Presidential Gondelina Amata at makasamang sina Emmanuel Cividal, Chita Halandones, Sofia Cruz at isang Gregorio Binaventura. Samantala, dumepensa ang Supreme Court kung bakit kinakailangang ibinasura ang motion for reconsideration ni Senador Jingo Estrada na kung saan nga ay hinihilingan ng Senador na baliwalain ang kinakarap niyang plunder case. Una rito ay pinagtigbay po ng Supreme Court ang nauna nitong desisyon na nagbasura naman sa hirit ng Senador na paulang bisa ang plunder case na nihain sa kanya ng Office ng Ombudsman. So Estrada ay nakakulong ngayon sa PNP Custodial Center sa Campo Crame dila naman sa pagkakasangkot sa pork barrel scandal. Inanunsyo naman ni Supreme Court Public Information Office Chief Attorney Theodore T. Binasura ng Supreme Court and Bank ang motion for reconsideration na nihain naman itong si Estrada. Hiniling kasi ng Senador na baliktarin ang court ruling noong January 2015 kung saan lumalabas ang 9-5 na boto ng mga maestrado o pangtanggihan naman ang original na petisyon ng naturang Senador. Samantala, balita naman sa ilang mga probinsya, mga kaibigan, madako tayo dyan sa may lalawigan ng Cebu. Maki-update tayo doon po naman sa barko na bumaga doon sa isang pier at nasa linya ang Bombo Radio Cebu. Inilunsad ng Maritime Authority, Marina 7, ang kanilang investigasyon laban sa fast craft na mula sa Bohol na bumangga sa pantalan ng Cebu kaninang umaga. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu kay Marina 7 Legal Officer Attorney Jose Cabatingan, sinabi nito na tinitingnan nila ang kabuuang pangyayari. Iginit nito na kung sakaling lalabas na may diferensya ang barko, ay posibleng makansila ang safety certificate nito. Anya, hihintayin ng ahensya ang resulta ng investigasyon bago magpalabas ng suspension order sa MV Silthiel ng Tugu Shipping Lines. Kaninang umaga galing sa Tagbilaran, probinsya ng Bohol ang naturang fast craft at pagdaong nito ay nawala ng kontrol kaya bumangga sa sementadong bahagi ng pantalan. Sa tindi ng impact ay natumbang ilang pasahero kaya umabot sa 21 katao ang nasugatan. Sa ngayon ay nasa 4 na pasahero ang nanatili sa pagamutan matapos nakalabas ang 16 na pasaherong injured. Nilinaw ng Marina 7 na hindi lahat ng barko ng Tugu Shipping Lines ang isailalim sa investigasyon. Yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Cebu. Bombo Glenn Alier nag-uulat at para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa lalawigan naman ng Cagayan, mga kaibigan, milyon-milyong halaga po ng shabu nasabat doon sa mismong bus terminal. Nasa linya ang Bombo Radio Tugigaraw.
Tuloy-tuloy ang matagumpay na operasyon ng mga otoridad laban sa iligal na droga dito sa lalawigan ng Cagayan. Ito ay matapos na muli na namang makasabat ang pinagsanib na pwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 2 at Philippine National Police nang pinaniniwalaang shabu na nakalagay sa isang nakasalyang malaking supot na plastik sa RJC bus line sa Barangay Libertad, Abulog, Cagayan. May timbang ito na 1,000 grams at tinatayang may market value na 5 million pesos. Na aresto sa nasabing operasyon ang may dala ng nasabing kargamento na si Francisco Torres at inihanda na ng otoridad ang kaso laban sa kanya. Matatandaan na nitong nakalipas na buwan ay nabuwag ng mga otoridad ang Shabu Laboratory sa bayan ng Lasam, Cagayan. Balita mula dito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News, Bombo Grace Magsilong Karag para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa Bukidnon mga kaibigan, meron namang panibagong kwentro sa pagitan po ng tropa ng pamahalaan at mga rebelding NPA. Nasa linyang Bombo Radio Cagayan de Oro. Patay ang isang pinaghihinalang kasapi ng New People's Army o NPA sa dalawang magkaibang bakbakan sa hinterland area ng Quezon, Bukidnon. Ayon sa ulat ni 4th ID spokesperson Major Christian Uy, nangyaring insidente alas 2:25 ng umaga nang makasagupan ng tropa ng 10th Scout Ranger Company ang mga rebeldeng nagtatago sa sitio Kipulot, Barangay Talakapaw sa nasabing lalawigan. Umabot sa 30 minuto ang mainit na enkwentro na nagresulta sa pagkamatay ng kanilang kasapi at na-recover ang 3 high-powered firearms na kinatibilangan ng 2 M16 at isang AK-47. Dakong alas 5:30 ng umaga, nakasagupan naman ng mga tropa ng militar galing sa 43rd Division Reconnaissance Company ang aabot sa 10 NPA sa sitio Bagong Lipunan, Barangay Linabo, Quezon sa nasabing lalawigan. Umabot ang firefight sa 5 minuto at agad nataboy ng mga militar ang mga rebelde. Nilinaw ni Captain Uy, patuloy nilang pinapatupad ang pursuit operations na unang inilunsad ng 403rd Infantry Brigade matapos sinunod ng mga rebelde ang 7 truck at inambush ang NPA personnel sa sitio Kipulot. Linggo ng umaga, nagpasalamat naman si Colonel Chess Alvarez, commander ng 403rd Infantry Brigade, sa lahat ng mga sibilyan na tumulong sa kanilang operasyon. Balita sa Bombo Radio Cagayan de Oro. Bombo and Costa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Mga kaibigan, dyan naman sa Albay, lumawak pa itong tinatawag na bushfire o malaking sunog naman sa paanan ng Bulkang Mayon. At may detalye pa ang Bombo Radio Legazpi. Tinatayang aabot sa 5 hanggang 6 na ektaryang damuhan ang napinsala sa nangyaring bushfire sa dalistis ng Bulkang Mayon sa Albaya. Ito'y base na rin sa isinagawang assessment ng mga otoridad, kabilang na mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at mga lokal na opisyal ng Barangay Bunga, Legazpi City. Kaugnay nito, maliban sa labis na init ng panahon na nararanasan sa lalawigan, ang pagkakaingin ang isa pa sa tinitingnang anggulo ng mga otoridad sa nangyaring sunog na bilis na kumalat sa malaking bahagi ng barangay. 7 hanggang 8 kilometro ang layo mula sa daan-daang mga residente sa lugar. Sa kabilang dako, nakaalerto na rin ngayon ang lahat ng mga concerned officials sa rehiyon para sa posible pang mga maitatalang insidente ng sunog sa kagubatan, lalo na ngayong papasok na ang summer season at nararanasan na ang labis na init ng panahon. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Department of Environment and Natural Resources o DNR Bicol spokesperson Joel Perillo, hindi malayong maulit muli ang kabi-kabilang forest fire na mangyayari sa rehiyon, lalo pa kung sasabayan ito ng mga iligal na gawain ng iilan sa ating mga kababayan. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Lorena Kising, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Mga kaibigan, oras sa buong Pilipinas, 22 minutos na po nakalipas ng alas 6 ng gabi. Ayon na muna magkomentaryo pa ang Philippine National Police sa muling pagdidi naman ng Pangulo ni Aquino sa sinibak na hepe ng Special Action Force na si Police Director Hitulio Peñas. Ayon kay PNP PIO Chief na si Chief Superintendent Generoso Servo Jr., maliwanag ang statement ng Pangulo at batid naman mula mismo sa kanyang puso kung anuman ang nararamdaman ng punong ehekutibo. Paliwanag pa ng spokesman ng PNP, hindi naman mind setting o mind conditioning ang panisi ng Pangulo kay Peñas na posibleng makapekto pa rin daw sa resulta ng investigasyon. Sa ibang dako naman, pinag-sumiti pa rin ng Sandigan Bayan ang pamunuan ng Makati Medical Center ng pinaka-latest na medical bulletin ni Senador Juan Ponce Enrile. Sa resolusyon ng Sandigan Bayan 3rd Division, inatasan ang medical director ng ospital na maglabas pa rin ng report sa kondisyon ng senador na nakakonfine doon simula Pebrero 26 pa. Dila naman sa pneumonia. Marso 6 pa inilabas ang resolusyon pero nitong Lunes lamang naisilbi naman sa naturang ospital. May 5 araw ang ospital mula kahapon para sumunod naman sa kautusan ng korte.
Samantala mga kaibigan, 15 anyos na dalagita nilululong muna daw sa illegal na droga bago naman ginahasa. May detalye ang Bombo Radyo Iloilo. Nananatiling confined ngayon sa Western Visayas Medical Center ang 15 anyos na dalagita mula sa President Rojas Capiz matapos ginahasa sa kanilang lugar. Sa salaysay ng kaanak ng biktima, pinagamit pa umano ito ng illegal na droga bago ginahasa. Una dito, isang Richel Buaron, 25 anyos, ang nagyaya umano sa biktima sa pamamagitan ng text message na pumunta sa kanilang bahay. Kasama ang kanyang dalawang kaibigan na nagyaya sa kanya, nakarating sa bahay ng suspect ang biktima at doon na umano ito pinagamit ng illegal na droga at ginahasa. Sa ngayon, hirap magsalita ang biktima habang confined sa ospital at nakaramdam ng takot sa tuwing may nakikitang hindi kilalang tao. Humihingi naman ng tulong ang pamilya na mapanagot ang suspect na kaanak umano ng isa ring kilalang tao sa lugar na sangkot rin sa illegal na droga at illegal na pasugal. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo John Felco Talento para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo, Balitang OFW. Balitang OFW. Mga kaibigan, good news tayo. Halos 300 pa mga panibagong job orders para naman sa 3 mga ospital ang bukas daw sa mga Pinoy, sa mga health professionals sa United Kingdom. Inulat ngayon ni Labor Secretary Salinda Baldos, ang Philippine Overseas Employment Administration o POA ay naprubahan ang umabot sa 270 job orders para sa 3 mga ospital. Ang pagkuha daw sa mga Pinoy nurses na nais maging OFW ay pamamahala naman ng Ominphil International Manpower Development Corporation, isang Philippine-based international manpower agency. Nilinaw ng kalihim na naturang bilang ng mga bakanteng trabaho ay liban pa sa mahigit 200 job orders din para din sa mga nurses na kanilang iniulat nitong nakalipas lamang na buwan ng Enero. Aniya ang pangangailangan po sa mga manggagawang Pinoy sa United Kingdom ay nagpapakita lamang na tayo ay globally competitive healthcare professionals. Ang 3 mga ospital na kailangan po ang halos 300 mga Pinoy. Ito po yung mga health professionals ay sa Whittington Health Trust, ang Cambridge University Hospital Foundation Trust at sa King's College Hospital Foundation Trust. Samantala, yung Pinay nurse po na isinalim sa isolation sa Jeddah, Saudi Arabia ay nagnegatibo na raw sa MERS-CoV virus. May follow-up report dito ang Bombo Radyo Baguio. Lubos ang pasasalamat ngayon ng Pinay nurse na una nang isinailalim sa isolation matapos itong mapaghinalaan na kinapitan ng Middle East Respiratory Coronavirus o MERS-CoV. Ito ay matapos makalabas ng United Doctors Hospital sa Jeddah, Saudi Arabia pagkalipas ng 3 araw na isolation. Sa panayam ng Bombo Radyo Baguio sa naturang nurse na tubo ng Cordillera, sinabi nito na ngayong araw ay pinalabas na siya ng isolation room matapos itong magnegatibo sa MERS-CoV. Anya, laking pasasalamat niya sa Panginoon dahil nailigtas ito mula sa naturang sakit at sa ngayon ay nagpapahinga ito sa kanyang tinutuluyan sa naturang bansa. Matatandaang kamakalawa lamang ay sinailalim sa isolation ang naturang nurse matapos itong makitaan ng ilang sintomas ng MERS-CoV tulad ng lagnat, ubo, body malaise, sakit ng ulo at panginginig. Ang 38 anyos na Pinay ay 3 taong nagtrabaho bilang nurse sa Jeddah, ngunit nagbakasyon ito ng 1 taon sa Pilipinas at noong Abril ng nakaraang taon ay bumalik ito sa naturang bansa. Sa darating na buwan ay nakatakda itong umuwi ng Pilipinas para magbakasyon. Yan ang balita mula dito sa impilan ng Bombo Radyo Baguio. Para sa Bombo Network News, Bombo William Lukson para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, isa namang OFW ang na-rescue ng Embahada ng Pilipinas dyan naman sa Kuwait at may detalye pa rito ang Bombo Radyo Lawag. Nasa kustodya na ng Philippine Embassy sa Kuwait ang Pinay domestic helper na naging biktima ng sexual abuse ng kanyang amo na isang Kuwaiti. Ayon kay Consul General Raul Dado, ang Pinay na nirescue ng mga embassy officers sa pamumuno ni Vice Consul Attorney Sheena Tesorero kasama ang rescue team leader na si Mar Hassan, case officers na sina Nabil Tarosan at Sala Magayan at ang embassy lawyer na si Attorney Emad Arab. Ngunit bago ma-rescue ang biktima ay umano'y hinaras ng Kuwaiti employer ang mga embassy officers at hinabol pa ang sinakyan nila nang makuha na nila ang biktimang
Pinay. Dahil dito ay nagpasaklulo sila sa mga pulis na agad namang nagresponde at pinatigil ang suspek sa paghabol. Anya, sinampahan na ng kaukulang kaso ang Kuwaiti employer dahil sa pang-aabuso niya sa Pinay domestic helper at panghaharas sa mga opisyal ng embahada. Sa ngayon ay nasa kustodya na ng Kuwaiti Police ang naturang suspek. Ayon kay Dado, ang embahada ay may standing cooperation sa lahat ng police station chiefs at police general sa Kuwait upang mapatigil at masampahan ng kaukulang kaso ang mga employer na umaabuso sa kanilang mga katulong o kasambahay. Ang naturang kooperasyon ay naaayon sa humanitarian advocacy ng pamahalaan ng Kuwait. Yan ang balita mula sa Bombo Radyo Lawag. Bombo Gina Cabosas nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Mga kaibigan, mamaya abangan po sa ating detalye pa sa showbiz balita. Ilang Hollywood stars tampok naman sa official campaign para sa Earth Hour ngayong buwan naman ng Marso. Si Congresswoman Lani Mercado mayroong apila pa sa publiko na tigilan daw ang espekulasyon sa kalagayan naman ni Jolo Revilla. At si Manny Pacquiao may reaksyon naman sa naging lumabas na impormasyon na isang sparring partner na knock-out daw nitong si Floyd Mayweather Jr. Pero bago ang balitang yan, samantala muna, binaril patay ang isang kilalang negosyante sa Candon City sa Ilocos sa nakuhang impormasyon ng Bombo Radio Vegan na kilalang biktima na si Jonathan Chu, 54 anyos, sa nasabing syudad. Isa pong kilalang negosyante daw ng construction supply. Ayon sa inisyal na impormasyon ng PNP, papasok na sana sa kanilang bahay naturang negosyante ng binaril na hindi nakilalang suspect kung saan tinamaan ito sa kanang bagay malapit naman sa kanyang kilikili na naging sanhi na kanyang pagkamatay. Patuloy pang sasagawang investigasyon ngayon ng ating mga otoridad. Isa naman truck na kumakarga ng mga hininalang mga smuggled na bigas ang naharang ng mga kasapi ng Zamboanga City Police sa may bagay ng Zamboanga City. Ayon kay Police Superintendent Ariel Huska o Weska, ang hepe naman sa Zamboanga Police, nagasagawa sila ng checkpoint sa naturang lugar ng dumaan ang naturang truck na minamaneho ng isang Kim Ching Gabral Lim, 57 anyos. Sa pagsiyasat pa ng mga pulis, ipinara ang truck at sa sinagawang inspeksyon ay nakita ang 6 na pong mga bigas. Nang humingi daw ng kakulang papeles ang mga pulis mula sa driver para mapatunayang legal ang pagdala ng mga bigas, wala naman itong maipakita naman sa mga otoridad. Maki-update po na tayo mga kaibigan dyan naman sa may bagi ng isla ng Boracay kung saan ay ngayon pa lamang ay buhos na raw ang mga turista doon. Nasa linya ang Bombo Radyo Kalibo. Doble na ang paghahandang ginagawa ng mga hotel at resort owners sa isla ng Boracay dahil sa unti-unting pagsidatingan ng mga turista at pagpasok ng super peak at summer season. Ayon kay Attorney Helen Catalbas, Regional Director ng Department of Tourism o DOT6, na inaasahan ang pagbuhos sa mga turista sa darating na Semana Santa. Samantala, ang Korean at Chinese tourist pa rin ang nangungunang bakasyonista sa isla sa unang 2 buwan ng kasalukuyang taon. Dominado pa rin ng Korea ang tourist arrival sa ibang Asian at European countries na umaabot sa 64,565 o 45% sa kabuoang 143,879 na dayuhang turistang nagbakasyon mula Enero hanggang Pebrero. Pumapangalawa ang Chinese tourists sa kabila ng ipinalabas na travel advisory laban sa Pilipinas. Kasama sa top 10 tourist arrival sa Boracay ang Malaysia, Russia, United Kingdom, Japan at Germany. Dahil dito, kumpiyansang DOT6 na maabot ang target na 1.6 million tourist arrival para ngayong 2015. Para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radyo Kalibo, Bombo Andislin Salazar nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Mga kaibigan, yung na-discover naman ay isang barkong pandigma ng bansang Japan o tinatawag na Musashi na battleship ay hindi pa matiyak kung kaya daw itong maihaon mula po naman dyan sa Sibuyan Sea. May follow-up report ang Bombo Radyo Bacolod. Hindi pa matiyak sa ngayon ng National Museum of the Philippines kung maisasalvage o maiaahon na ang barko ng Imperial Japanese Navy na natuklasan sa kailaliman ng Sibuyan Sea sa Romblon. Ito ang sinabi ni Raquel Flores, ang curator ng Cultural Properties Division ng National Museum sa panayam ng Bombo Radyo. Anya, nakikipag-ugnayan na ang National Museum of the Philippines sa mga kinauukulang ahensya, pati na rin sa nakadiskubreng co-founder ng Microsoft, kaugnay sa pinakamalaking battleship ng Japan na Musashi. Sinabi ni Flores na kinokontak na nila ang nakatuklas na US billionaire na si Paul Allen at ang kanyang team, pati na rin ang Japanese authorities, Department of Foreign Affairs, Provincial Government ng Romblon at Philippine Coast Guard. Napagalamang hindi alam ng mga opisyal sa Romblon ang exploration ni Allen. Muli naman itong iginiit na archaeological site ang Sibuyan Sea
base sa batas ng Pilipinas, kung kaya't dapat sundin ang protocol ng National Museum. Pinupurian niya ng bansa ang exploration ni Allen kung saan nalagay sa limelight ang Pilipinas kasunod ng balita, ngunit may mga patakaran na dapat sundin. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Bacolod para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Prime Tihida para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala pa rin mga kaibigan, panalo naman ang isang Pinoy student sa Festival of Literature sa Dubai na sponsored ng isang kilalang airline company at mismong ruler ng Dubai. Binasa ni Aldrich Eugene Los Baños ang poem na Let There Be Peace na sinulat ng British author at broadcaster na si Lena Sisi. Si Los Baños na naging katawan po ng Dubai International Academy at tinalo pa nito mga kalaban na mula naman sa iba't ibang mga international schools. Ayon sa mga judges, magaling talagang pagbasa ng Pinoy sa nasabing poem kumpara pa sa mismong author. Ay naman sa 16 anyos na si Los Baños, ang pinakamagandang premyo daw sa kanya ay makilala mismo ang personal, ang author na si Sisi. Bilang niya nag-isang Pinoy sa kompetisyon at nanalo ay isang magandang mensahe na. Napakarami niyang talento ang mga Pilipino kung saan nasa Middle East na maitinatago lamang, kaya naman umasa siya na magisilbi nitong inspirasyon sa mga kababayan para ilabas at ibahagi ang kanilang mga natatanging mga talento. Bombo International News. Bombo International News. International News. Ang bansang Libya tinuro naman ang militanteng ISIS na dumukot raw sa siyam na mga dayuhan sa oil field sa may bahagi ng Libya, kabila na ang 4 na mga Pinoy. Samantala, may update din tayo mga kaibigan sa US Ambassador na inatake doon kung saan naman nga ay last nito ang kanyang mukha at ngayon nakalabas na ng ospital at yan iba pang mga balita mula naman kay Bombo Lizelle Galan. Wala umanong babaguhin si US Ambassador to South Korea Mark Lippert sa kabila ng inabot nito sa kamay ng suspect na si Kim Ki-jung na naglaslas sa kanyang pisngi at kamay habang dumadalo sa isang breakfast meeting sa Seoul noong nakaraang linggo. Matapos makalabas ng ospital, sinabi ni Lippert na mananatili ang kanyang open at approachable na style. Ginawa na raw niyang misyon na maging bukas at palakaibigan kaya hindi ito magbabago. Kilala kasi ang US diplomat sa informal na demeanor nito simula ng manungkulan bilang ambassador sa South Korea, pero kinwestiyon ito matapos ang nangyari sa kanya. Ngunit sinabi ni Lippert na i-review ang mga tactics at procedures ng US Embassy sa Seoul. Hinigpitan na rin ang seguridad ni Lippert na dati ay isang pulis lang ang bodyguard. Kinasuhan na ang suspect na inatake ang ambassador bilang protesta raw sa joint military exercise ng Amerika at South Korea. Bago pa man ang knife attack, madalas nakikita si Lippert kasama ang aso at aktibo sa social media kung saan hinihimok pa nito ang mga tao na siya ay kausapin kung makasalubong sa daan. Sa kabilang dako, itinuro ng Libya ang militanteng ISIS na siyang nasa likod ng pagdukot sa siyam na mga dayuhan, kabilang ang 4 na Pinoy sa Al Ghani oil field sa Libya. Ang ISIS ang nanunog sa oil field at tinangay ang mga workers. Ang siyam na mga dayuhan ay kinabibilangan ng 4 na Pinoy, isang Austrian, isang Czech, isang Ghanaian, isang Bangladeshi habang ang isa pa ay hindi pa matiyak ang nationality. Nagtatrabaho ang mga biktima sa Austrian-owned oil services company na VAUS. Una na ring sinabi ng Austrian na may mga impormasyon silang hawak ng ISIS ang oil workers. Ayon sa Libyan National Oil Corporation, binalaan na nila ang VAUS na lisanin ang lugar dahil sa banta sa seguridad, subalit hindi sumunod. Bukod sa 4, sinabi ng Department of Foreign Affairs na 52 pang Pinoy ang nagtatrabaho sa nasabing kumpanya, subalit ligtas na ang mga ito. Bombo Lizelle Galan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! My promoter and I, we agree really whatever he wants on the agreement he wants to do, and we agree already. It's time to make that fight happen that the fans deserve it. Para sa'yo, let's make it happen May 2nd, Mayweather versus Manny Pacquiao. Let's do it. The Pacquiao Mayweather fight. Pacquiao Mayweather fight. Update. Kaya natin to. Laban ko, laban nyo. Mga kaibigan, umasa pa rin si Manny Pacquiao na totoo talaga ang lumutang na impormasyon ng balita na meron naman ng pinabagsak noong nakarang linggo na isang sparring partner, itong si Floyd Mayweather Jr. Natatawa lamang na sinabi ni Pacman kanina matapos maging usap-usapan naman naturang balita
Ayon kay Manny, dapat laman umanong maging agresibo si Floyd para mapasaya nila ng gusto ang mga fans. Nilinaw pa ni Pacman na bagamat nirespeto niya ang mga naging achievement ni Mayweather, sana naman daw ay magpakalalaki ito at ipakita sa buong mundo na wala itong takot at hindi tumatakbo naman sa laban sa itaas ng ring. Maging iba pang miyembro ng Team Pacquiao hindi rin believe na may na-knockout daw si Mayweather na sparring partner. Sinabi ng assistant trainer na si Boboy Fernandez kung sasabay talaga si Mayweather sa estilo ni Pacman ay tiyak umanong matatapos ng maaga ang kanilang labanan sa Mayo at 3. Nag-anunsyo naman kanina si Floyd Mayweather Jr. na nagsimula na rin kanina ang kanyang ikalawang linggo ng training camp. Ginawa ni Mayweather ang kanyang payag sa social media kung saan nag-post pa siya ng ilang bahagi naman ng kanyang video. Makikita rin ang kanyang pagpapakondisyon at sparring session. Mas maagang sumasabak na ngayon sa sparring session itong si Mayweather, samantalang si Manny Pacquiao ay hindi pa nagsimula sa kanyang pagkikipag-spar. Nakipagkita na rin siya sa kanyang sikat na trainer na si Coach Freddy Roots na dumating na rin sa Los Angeles, California. Showbiz Balita! Showbiz Balita! Showbiz Balita! Mga kaibigan, todo ng paghanda ng mga Hollywood stars para naman sa nalapit na muling Earth Hour o 2015. Congresswoman Lani Mercado, merong apila naman sa publiko na tigilan na espekulasyon sa kalagayan naman ni Jolo Revilla. Yan iba pang mga balita mula naman kay Bombo Nes Kayabyab. Nakikiusap umano sa publiko si Cavite Congresswoman Lani Mercado na tigilan na ang mga negatibong pahayag laban sa health condition ng anak nila ni Senator Bong na si Cavite Vice Governor Jolo Revilla. Pahayag ito ng kongresista hinggil sa mga komento ng ilang netizens na himalang bumilis ang improvement ni Jolo matapos ang umano'y aksidenteng pagkakabaril sa sarili. Napag-alaman na sa ngayon ay sa bahay ni Lani itinutuloy ng actor-politician ang pagpapagaling nito kung saan kahapon ay nagpaalam ito na mag-leave muna sa trabaho sa loob ng 1 buwan. Habang kanina ay inanunsyo ni Cavite Governor Juanito Remulla na pansamantalang hahalili kay Jolo bilang Cavite Vice Governor ang senior board member na si Rudy Lara. Samantala, 2 linggo bago ang Earth Hour ngayong taon, trending na sa social media ang inilabas na official campaign video ng Worldwide Fund for Nature o WWF na kinakatampukan ng ilang kilalang personalidad sa buong mundo. Ginamit sa mahigit 2 minutong video ang international hit song na Pompeii na British rock band na Bastille na siningitan ng powerful statements mula sa world leaders tulad ni US President Barack Obama hanggang sa Hollywood stars gaya niya na Emma Thompson, Lee Bingbing at Mark Ruffalo. Sentro ng kampanya ang mga tagumpay sa nakalipas na Earth Hour events laban sa issue ng climate change kung saan may malaki raw kontribusyon ng mga mamamayan sa buong mundo. Ang Earth Hour ay isang global campaign para sa pangangalaga ng kalikasan at laban sa climate change. Gaganapin ang 2015 Earth Hour sa March 28 na inaasahang lalahukan ng mahigit sa 150 na mga bansa sa 1 oras na pagpatay ng ilaw. Para sa Bombo Network News, Bombo Nes Kayabyab para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mga kaibigan, oras sa buong Pilipinas, 40 minutos na po nakalipas ng alas 6 ng gabi. Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Update. Foreign Exchange Rate Update. Pinal na raw desisyon ng Supreme Court na nag-utos naman ng pag-alis na rin o paglipat sa mga old depot sa Pandacan ng Maynila. Inanunsyo kanina ng Supreme Court Public Information Office Chief na si Attorney Theodore T. ang desisyon ng Anbank. Nagbabasura naman sa motion for reconsideration na nihain para mabaliktad na ng desisyon noong pang buwan ng Nobyembre. Sa botong 10-2, bumoto noon ang mga maestrado ng katastasang hukuman para deklarang labag sa saligang batas ang Manila City Ordinance na nagbibigay naman paintulot sa pagtatayo ng mga old depot dyan sa Pandacan. Pero sinabi ng Supreme Court kanina, mapanganib talaga para sa mga residente ng Maynila ang pananatili ng ilang old depot naman sa Pandacan. Kabilang sa may mga old terminal sa Pandacan, Maynila ay ang Chevron Philippines Incorporated, ang Philippine Shell Petroleum Corporation at Petron Corporation. Una rito nagbabalapan noon ang ilang oil companies na posibleng magresulta raw sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ang pagpapalis naman ng mga old depot dyan sa Pandacan, lungsod ng Maynila.
Sa ibang balita naman, hinamon pa rin ng isang senador si Department of Agriculture Secretary Proceso Alcala na buwagin na ang kartel ng sibuyas. Ayon kay Senador J.V. Ejercito, sa pamagitan nito ay mapapigilan daw ang monopolyo sa presyo naman ng sibuyas. Gitang senador, nakakalarma ang isiniwalat naman ng SINAG chairman na si Rosendo So hinggil sa manipulasyon ng supply ng nasabing produkto. Dagdag pa ng senador, hindi lamang ang kabuhayan ng mga magsaka ang maapektuhan ng manipulasyon, kundi maging din ang ekonomiya ng Pilipinas. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mga kaibigan, ang palitan po ng piso kontra dolyar ay isang dolyar po ay katumbas po yan ng 44 pesos and 25 centavos. Ang Hong Kong dollar ay katumbas naman ng 5 pesos and 70 centavos, habang ang Singaporean dollar ay katumbas po yan ng 32 pesos. Ang Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Update are brought to you by Queen City Development Bank. Mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa buong mundo, yan po naging kabuntay mga pagbabalita. Araw na po ng Martes, Marso 10, 2015. Balikan ko lamang ang ating mga headlines. Ang Pangulong Aquino binatikos ng ilang mga senador sa paninisi naman kay General Peña sa mga Pangulo dapat daw magsorry pa rin sa nangyaring Mamasapano incident. Kampo naman ang dating SAF chief na si General Peña, sumalma naman sa paninisi ng Pangulong Noynoy sa nangyaring engkwentro sa Maguindanao. Ilang pamilya pa rin na nasawing SAF troopers umalma o naman umapila sa Kamara kanina na muling buksan ang kanilang sariling investigasyon. Ang Pangulong Aquino muling bumanat naman sa manoy mga tinaguriang kulang sa pansin o mga kritiko kasabay ng anibersaryo ngayong araw ng Presidential Security Group. Samantala, tangkang kudita raw mabibigo lamang ayon pa rin sa Presidente. Senador Jinggoy, wala raw bagong mga rason kay binasura ng Supreme Court ng hiling na baliwalay naman ang kanyang kasong plunder. Barko naman na bumangga sa pier sa Cebu, inimbestiga na rin ng Marina. Ilang mga sugatan na pasahero ay nakalabas na rin sa pagamutan. 5 milyong pisong halaga ng shabu nasabat naman sa isang bus terminal sa may bahagi ng Cagayan. Yung tinatawag po na bushfire o naman ay sunog sa panan ng Bulkang Mayon, puminsala na ng 5 hektarya po ng mga pananim. Sa ating balitang OFW, mga kaibigan, Pinay NARS na isilalim po sa isolation sa Jeddah, Saudi Arabia, nagdegatibo na rin sa tinatawag na MERS-CoV virus. Habang sa ibayong dagat, ang Libya daw ang itinuturo ang ISIS o militanteng ISIS na dumukot sa siyam na mga dayuhan sa oil fields. Kabilang na rito, mga kaibigan, yung 4 na mga Pinoy workers. At sa ating sports news, si Manny Pacquiao natawa lamang, hindi raw kumbinsido na sa impormasyon na merong pinabagsak na sparring partner itong si Floyd Mayweather Jr. At sa ating showbiz balita, mga kaibigan, ilang mga Hollywood stars naghahanda na po sa gaganapin naman na Earth Hour sa susunod na mga linggo. Habang sa ating local showbiz, si Congresswoman Lani Mercado mapila pa rin sa publiko. Tigilan daw ang spekulasyon sa kalagayan ng Vice Governor na si Jolo Revilla. Ato pang mapagsilbihan po sa ibang larangan po platform ang aming tagapakinig sa iba't ibang dako ng mundo, ang Bombo Network News Morning Edition. Alas 7 po yan ng umaga at Bombo Network News Noontime Edition. Alas 12 po ng katanghalian at Bombo Network News alas 6 ng gabi. Lunes hanggang Sabado ay napapanood na rin na merong visuals sa pamamagitan ng official website and www.bomboradio.com. Makita rin sa aming live video streaming ang inyong mga anchors, reporters ng Bombo Radio Philippines at mga exclusive video. Maaari nyo kaming sundan sa aming Twitter at Bombo Radio News, kaya naman ilike kami sa aming Facebook, ang facebook.com/Bombo Radio Philippines. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, nyo pa rin anchorman. Ito si Bombil Maracol para sa pamansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo!